Santo Papa ba ang tinutukoy sa ikalawang Tesalonica 2:1 hanggang 4 ng ikalawang Tesalonica. Okay, so ito po yung ating pagtalakay ngayong umaga na ito. Ang Santo Papa ba ng Iglesia Katolika ang tinutukoy ng naalagad na kasamaan sa ikalawang Tesalonica 2:1-4 o isa lamang ito sa kanilang mga kahibangan. So yan ang ating tatalakayin. Ito po yung unang nating talata. Atin mo nang basahin. Maganda kasi kung ating binabasa yung kanilang yung talata muna bago natin ihalad yung kanilang mga ihayag yung kanilang mga interpretation na palpak. Hindi lang palpak, super palpak. Okay, so narito po, sabi dito is tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Okay ha? So ito ay tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay tumutukoy sa kanyang muling pagbabalik at sa pagtitipon natin sa kanya. Hinihiling namin mga kapatid na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong matakot doon sa mga grupo ngayon ng mga kulto, yung kulto na Eastern Lightning, Church of the Almighty God. Mga kultong yon, huwag kayong papaniwala doon na dumating na daw ang Panginoong Hesukristo sa anyo ng babae. Hintay pa kayo ng hintay? Nagbalik na ang Panginoon. Hindi nyo lang alam. Siya ay nasa China ngayon. Sabi nga ni Kristo, di ba? Kapag may nagsabi sa inyo, ang Kristo ay nandoon sa China. Huwag kayong maniwala. Nasa ano yan? Mateo 24 yan. Pag may nagsabi sa inyo na ang Kristo ay nandito sa loob ng aking kwarto, huwag kayong maniwala. Pero itong mga pipitsugin nating mga uto-uto na mga member ng Eastern Lightning, hindi ko alam kung binayaran ba ito. Nagbalik na daw ang Panginoon. Nagbalik na daw. Pero saan yun ng babae? Ha? Nakapagtataka. Nasaan yun ng babae? Eh sabi sa Biblia, magbabalik ang Panginoon sakay sa alapaap. Sabi naman nung nakasap ko itong member ng Eastern Lightning, yan po ay isang idiom. Hindi po yan literal. Sabi nung nakausap ko na member ng Eastern Lightning. Sabi ko naman sa kanya, hindi ba doon sa Gawa 1? Binasa ko yung Gawa 1:9. Atin mo nang balikan mo, atin mo nang balikan tong atin mo nang basahin yung sinasabi sa Gawa 1:9 tayo Sabi ganito pagkasabi niya nito, dinala siya pa itaas, si Kristo paakyat na, di ba, mula siya nabuhay. Literal siyang nagpakita sa kanyang mga alagad. Literal niyang kinausap ang kanyang mga alagad. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, literal siyang inakyat sa langit. Hindi naman idiom yun eh. Sabi nun, pagkasabi niya nito, dinala siya pa itaas at habang nakatingin sila sa kanya na pumapaitaas, tinakpan siya ng ulap. Tinanong ko yung member ng Eastern Lightning dito. Yung sila nakatingala sa taas, literal ba sa nakatingala o kwento lang yun? Sabi naman nung member ng Eastern Lightning, literal yun, Brad, nakatingala sila, Brad. So literal na nakikita na si Kristo ay naakit sa langit, ganun. Sabi nila, totoo yan. Hinakpan siya ng hulap at agad nawala sa kanilang paningin. Yun ba ay idiom o yun ba ay literal na nangyari? Sabi sa akin ng Eastern Lightning, yan ay bro? Yan ay nangyari literal yan? Ay, galing talaga sumagot, Ngayon, ulit naman sabi dito sa verse 10, habang nakatitig sila sa langit, may dalawang lalaking nakaputi na biglang tumayo sa tabi nila. At ang sabi, kayong mga taga-Galilea,
Bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit? Si Jesus na inyong nakita na dinala pa itaas ay babalik dito sa mundo at ipapanganak ng taga-China. Mali. Hindi yun ang nakasulat sa Biblia. Ang sabi, si Jesus na inyong nakita na dinala pa itaas ay babalik dito sa mundo. At kung paano siya pumaitaas, ganyan din ang kanyang pagbalik. Hindi natin basahin sa ibang saling kaya. Ang dating Biblia, verse 11. Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Sa madaling salita, kung sa paanong paraan nakita ng mga apostol na si Kristo'y iniakyat sa langit, sa ganoong paraan din nila makikita na siya'y babalik. Tinanong ko yung member ng Eastern Lightning, ito ba? Sabi mo literal siyang inakyat. Sabi naman ng anghel, literal siyang nakitang umakyat, literal din siyang babalik. Tama ba ito o mali? Ang ginawa ng Eastern Lightning, kumuha ng headphone, nilagay sa kanyang tenga. Pakisagot! Pakisagot! Sabi mo kanina, literal siyang inakyat sa langit. At sabi ng anghel, literal din siyang babalik, gaya ng literal siyang nakitang umakyat sa langit. Tanong! Nang dumating yung Kristo nyo sa China, sa ganun bang paraan o pinanganak ng puwerta ng nanay niya? Hindi na sumasagot yung member ng Eastern Lightning, nakalagay na lang siya ng headset sa kanyang tenga. Pakunwari, tumutugtog, pero nakikinig naman pala. Ginawa niya yun dahil yun na sinabi ng kanyang kachat na bilang wisdom, ang wisdom na ibinibigay sa'yo, takpan mo ang tenga mo. Yun ang nangyari sa kanya. Ha? Panarbaho mo og tarong, sabi ni Terence, ayaw mo pagsalig sa hinatag sa pari, gikan sa mga tao, nagtrabaho bitaw mig tarong, siya reklamo. Ang patrabaho ag tarong kanang inyong mga layman. Kanang inyong mga layman, palamunin na sa inyong simbahan. Ha, Terence? Kanay patrabaho, sige lagtambayan na inyong sulod sa inyong kanay. Libre pang motor, libre gasolina, libre pa kaon. Kanang may patrabahoan ninyo, sige lang nagtagoan ng sulod. Terence, masakit ba? Huwag ka titira sa akin, alam ko ang mga kalukuhan sa loob ng SDA, ha? Huwag mo kong pepersonalin. Alam ko ang kalukuhan sa SDA. Yung SDA, mabait lang yan, pero palihim, naninigarilyo yan. Doon kami sa sa Mountain View College, doon sa sa Bukidnon. Doon kami, marami siyang falls sa labas. Marami siyang falls sa labas. Yung mga SDA nandun nakahiliran, naninigarilyo. Tapos manigarilyo, inom ng coke, kung ano-ano nilalagay sa bibig para hindi mangamoy sigarilyo. Pagpasok sa loob ng Mountain View College, halos hindi magsalita. Terence? Halos hindi magsalita mga SDA pagpasok sa loob para hindi maamoy yung kanilang bunganga, amoy usok ng sigarilyo. Amoy upos. Yung kasamahan ko, nakasalubong. Ba't amoy sigarilyo ka? Ang sagot sa kanya, binugahan ako ng usok nung nakaharap ko na ninigarilyo eh. Natawa ko sa sa katwiran. Kasi nakita ko siya, isa siya sa mga nakahilera nung naamoy siya ng kanyang kasama. Ba't amoy usok ka? Ba't amoy upos ka?
Sabi niya, may nakasalubong kasi ako dun sa daan. Binugahan ako ng uso. O, Terence, titira-tira ka pa dyan? Titira-tira ka pa dyan, Terence? O, kapag may vigil, nandun kami sa vigil, yung mga kasamahan ko, apelido Bisana, at saka Paran, ano ginagawa? Palihim, bumili ng Red Horse, nilagay sa tabi niya. Ha. Meron pa, si Benjamin Manggubat, lantaran talaga. Sabi sa kanya ng pastor, ba't ka naninigarilyo? Bawal yan. Sabi niya, ano pakialam mo? Yun ang trabaho ko, magtanim ng tabako. Kilala niyo si Amancio Manggubat ng SDA sa Ozamis City? Ano yung si Amancio Manggubat? Amancio, yung tatay mo ba? Di ba SDA defender yon si Benjamin? Sabi niya, oo. Naninigarilyo ba yon? Hindi yung sagot niya, Amancio. Kunwari pa kayo. Oh, yung isang membro doon sa SDA Central sa Ozamis City, nag-a-attend ng banda, vocalista siya, may tattoo pa. Oh, at habang kumakanta, dahil enjoy na enjoy siya, umiinom pa siya ng Red Horse sa halap ng maraming tao. Oh, ano? Dili to SDA, RCC to, pataka ka man nag-RCC to. Oh na! Tungod kay na blinded naman good mo, nga gatoo kunog kamatuoran, bot-bot ninyo, inyong mga hospital, daghang bibigi pang abort ninyo. Bot-bot. Pila nakabuok baby, Terence, ang gi-abort sa SDA sa lang hospital. Maihapan mo? Nya baga kay mugnawang musuti nga nagtuman mugsugo. Oo na, sige, tirahe ko ninyo. Tirahe ko. Magbinulgaray tani. Personal ako. Mas mabuti pa, ang ating talakay nito yung aral. Yung aral. Huwag nyo kong personalin. Pe-personalin nyo ako, ang dami ko ibubuking sa inyo. Ha? Alam ko lahat ng kalokohan sa loob ng Seventh-day Adventist. Alam ko lahat ng kalokohan dyan. Kaya huwag nyo kong andaran ng pamimersonal. Gusto nyo, aral pag-usapan natin. Ha? Aral. Nawong ni mo, mura og kulapo. Mura raman day kulapo. Mas proud po ko to say na yung mukha ko mukhang kulapo. Si kulapo kasi doon sa label ng kulapo, ang ganda ng katawan nun. Minsan naisip ko, sana ganyan din yung katawan ko, ano? At ang pogi nung nasa label ng kulapo. Ay, nako. At saka, ito. Natutuwa ako kapag ako'y tinitira ninyo personal. Alam nyo kung bakit? Sabi ni Kristo, kapag ikaw ay inuusig dahil sa iyong pagsunod sa akin, mapalad ka. Sige, usigin nyo pa ako. Sige, personalin nyo pa ako. At yan, sinisiguro ko sa inyo, ikatutuwa ko. Bakit? Pagbintangan nyo ako na lasenggo, go! Okay lang yun, sabi nga ni Kristo, di ba? Mapalad kayo na pinararatangan na kung anumang uri ng kasamaan. Di ba? Sabi ni Kristo, Mateo 5 yon, Mateo 5. Mapalad tayong pinararatangan ng anumang uri ng kasamaan. Go, go, go. Paratangan nyo ako. Lasenggo, rapist, kayo na bahala doon. Natutuwa ako doon dahil nala akong nabibless. No? Okay, mag-alala. Total ako, pag ako sumagot, totoo ang sasabihin ko sa inyo, kung ano yung tanggapin, wala akong problema doon. Diba? So, punta na tayo ngayon. Medicinal wine manggod ng ang Kulapo, bro JD. Medicinal wine. Wala ko sinabi hindi siya medicinal wine. Medicinal wine pa siya, pero mga Sabadista kasi is, mga hipokrito. Kahit medicinal wine, kunwari ayaw. Pero si Julito, may video, umiinom ng alak.
Alam nyo, kahit pa medicinal wine pa yan, mga kapatid, o kahit na anumang ano yan, wine na mababa ang level ng alcohol, hindi ako umiinom. Kahit na may sinabi sa Bible, uminom ka ng konting alak, hindi ko talaga matik yung amoy. Pasensya na kayo ha. Hindi ko talaga matik yung amoy. Wala naman sinasabi na magkakasal tayo dito uminom ng alak. Wala naman sinabing ganun. So, kahit pa mababang level ng alcohol yan, pag ibinigay sa akin, hindi ko... Ayan, si Aljan Bagat na, nasa comment natin, oh. Ayan, sa Aljan, witness yan. Ay, witness yan. Hindi ako umiinom ng alak. Amoy nga, ayaw ko na eh. Iniinom ko to sa bahay. Tubig, soft drinks, juice, ito, kalamansi juice, Yakult! Yan ang iniinom ko rito. No? Hindi ako umiinom dito ng kahit na anumang uri ng alak. Kay mataas man o mababang alcohol level, hindi ako umiinom yan. Pero pinagbibintangan nyo kung lasenggo, go! Go lang! Bakit? Nabibless ako dyan. No? Nabibless ako dyan. Sabi, alcohol bro, ang Green Cross. Green Cross? Hindi nga ako umiinom ng hindi na iniinom ng iba. Ayaw pa kaya hindi mainom ng iba. Okay, tuloy tayo sa ating pagtalakay sa ating topic ngayon. Ang Santo Papa ba ang tinutukoy sa ikalawang Tesalonica 2:1 hanggang 4? Tuloy natin. Ito, sabi ito sa versikulo 2. No? Tuloy natin ha. Sabi sa versikulo 2 ay ganito. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Sapagkat patuloy na lumalago. Wait lang ha. Nagkamili dos. Na wag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang yun ay pangangaral o pahayag o sinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. So kung sabihin, darating ang araw na yun pag nangyari na ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. Ang tanong, nangyari na ba ang huling paghihimagsik? Nangyari na ba ang huling paghihimagsik? When you say huling paghihimagsik, wala nang next pa na paghihimagsik. Pero kung sinabi niyong dumating na ang huling paghihimagsik, pero next year may ibang paghihimagsik, ay hindi yon. Hindi yon. Halimbawa, sampulan na lang natin. Kung ipagpalagay natin na ang Santo Papa ang tinutukoy ng ikalawang Tesalonica 2:3, mangyayari na matagal nang lumabas ang huling paghihimagsik. Naalala ko noon, sa panahong yun, hindi pa uso ang Freemason. Wala pang Freemason ng panahong yun eh. Unang lumabas sa Santo Papa, unang nagkaroon ng obispo sa Roma, wala pang Mason nun. Wala pa yung Freemasonry. Ba't may Freemasonry ngayon? Sa madaling salita, hindi pala yun ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. Dahil hindi pala yun yung sinasabi ng mga Seventh-day Adventist prophecy, palpak na prophecy. Sabi nila mga RCC, mahina kayo pag topic prophecy. Pati nyo ko patulan. Actually, paborito kong topic yung prophecy. Tingnan nyo si Giovanni ng SDA. Sabi niya, lalabanan kita, Jando.
Basta ang pagbabatayan, Biblia at Book of Prophecy. Eh, sige! O, kailan tayo magtalakayan? Hanggang ngayon, wala nang imik si Giovanni. Wala nang imik. Oy, Giovanni! Sabi mo, pag kinasahan ko yung sabi mo na na Bible and Prophecy, papatulan mo ako. Asan ka ngayon? Sabi niya, John Doe, pag-aralan mo itong The Prophecy of Daniel and Revelation. Tapos yung librong yun, kay Uriah Smith pala yun. Lalo nyo si Uriah Smith? Si Uriah Smith, siya yung pinapunta sa Vatican dati para picturean ng tiara. Eh kaso, yung napicturean niyang tiara, walang nakalagay na Vicarious Filii. Anong ginawa niya? Pina-edit niya yung picture, pinalagyan niya ng Vicarious Filii. Yun ang reason kung bakit tumatak ang pangalan ni Uriah Smith sa kasaysayan. Dahil siya ang pinakaunang nagpicture ng tiara na inedit niya at nilagyan ng Vicarious Filii. Nilagyan niya. Inaamin niya ng kanilang ministry magazine. Pinagalitan siya ng kanilang minister na si Leroy E. Froome. Pinagalitan siya. Kasi ang reason niya, ito ay isa lamang pag-illustrate. Pag-illustrate. Kung mag-i-illustrate ka, wag mo editin. Inedit niya. At take note, ang mismong General Conference ang nagsabi na hindi i-honor ang ginawa ni Uriah Smith. Pero sad to say, mostly sa mga Seventh-day Adventists ngayon, mas pinili ang ginawa ni Uriah Smith rather than sa sinabi ng General Conference na wag i-honor yun. Kasi ginagamit ng mga SDA ngayon laban sa Katoliko ang imbentong ginawa ni Uriah Smith. Yun ang doon. Yun ang nangyari doon. Nag-edit sila. Tapos palilitawin nila, yan ang nakalagay sa tiara. Ngayon, ibig sabihin, hindi Santo Papa ang tinutukoy dito. Bakit? Lalabas lang itong kampo ng demonyong ito kung dumating na ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. Kailan ba nagsimula ang Bishop of Rome? Nagsimula siya doon pa sa AD 63. AD 67, doon AD 42. AD 42 up to doon nagsimula. Pagpunta ni Apostol Pedro sa Roma AD 42, doon nagsimula ang Bishop of Rome. Ano ba yung Bishop of Rome? Yan ang pinangalan ng Santo Papa, ang Bishop of Rome. Ngayon, sabi sa ikalawang Tesalonica 2:3, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. Ngayon, dumating na yung mga Freemasonry. Ibig sabihin ba, dumating na ang huling paghihimagsik? Hindi pa rin eh. Bakit? Nagtayo naman si Anton Szandor Lavey ng Satanic Church. So, hindi pa yun ang huling paghihimagsik? Sabi ng mga SDA, ang Katoliko, ang tatag niyan ay si Constantino. Saang history mo nabasa yan? Wala. Ang nagtatag ng Katoliko ay si Satanas. Saang history mo nabasa yan? Wala. Utak naman kung meron kayo. Ang mismong Satanic Church, si Anton Szandor Lavey ang nagtatag, hindi si Satanas. Tapos Christian Church, Satanas magtatatag? Utak naman. Bago namatay si Anton Szandor Lavey, anong sinabi niya? Oh my, what have I done? Huli na. Nasa deathbed na si Anton Szandor Lavey. Di na niya mabawi yung kalokohang ginawa niya.
Ngayon, nangyari na bang huling paghihimagsik? Hindi pa. Bakit? Dumating naman yung araw. Tinatag naman yung Satanic Temple. Kung saan, sa mismong public display, nilagay nila ang imahe ng Baphomet na hindi malapitan ng mga Sabadista. Ni walang member ng Sabadista nagprotest doon sa harapan ng public nung inilagay sa publiko display yung Baphomet. Alam niyo yung Baphomet? Yung simbolismo ng satanismo? Oh, mayroon bang Sabadista doon nagpunta para hambalusin ng maso yon? Wala! Pero imahe ni Mama Mary, hahambalusin lang ng maso. Pero imahe ng Baphomet, hindi magawa. Kakampi siguro. Oh. Yung mga kalukuhan ng mga Sabadistang ito. Oh, ayan. Ano pa nangyari? Ito. Yun na bang huling paghihimagsik? Hindi pa. Bakit? Sa ibang bansa na legalized ang same-sex marriage. Oh, huling paghihimagsik na ba yon? Hindi pa rin eh. Ang sabi sa Biblia, lalabas lang itong kampo ng demonyong ito kapag naganap na ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. Eh kung santo papa ito, edi palpak ang SDA. Bakit? Lumilitaw na sa panahon pa lang nung 67 AD nangyari ng huling paghihimagsik, eh hindi pa yun yan. Dami pag dumalating na paghihimagsik laban sa Diyos eh. So hindi nung huling paghihimagsik, kaya palpak ang SDA. O, tuloy natin. Yan ha? O, sino bang SDA dyan lalaban sa akin ng prophecy ang topic? Sino pang SDA lalaban dyan sa akin na para, ano ang topic na prophecy? Oh, may matapang ang loob. Eh, by the way pala. Next week, may mangyayari pre-debate conference. Ito yung inaabangan ninyo, ano? Pre-debate conference sa pagitan ko at saka ni Luke Caceres? Luke Caceres ba yun? Double check ko muna ha. Luke Caceres ba yun? Luke Caceres. Double check ko muna. Luke Caceres. Oh. Si Luke Caceres. So, mayroong magaganap na debate laban sa akin at saka ni Luke Caceres. Abangan po ninyo yan. By August siguro mangyayari. Sabi niya kasi sa August lang daw. Nagdandoon yung bakante niya. Sige, sa August, with Luke Caceres. Ang topic, ang gusto kong topic sa kanya, patutunayan ko na isa lamang kahibangan ang interpretation ng Seventh-day Adventist sa Daniel 7:23-25. Be, come here. Eat. Eat. Oh, yun ang gusto kong topic sa kanya. Na patutunayan ko na isa lamang kahibangan. Huh? Oh, lubat. So, ang nangyari, isa lamang kahibangan yung kanilang interpretation sa Daniel 7:23-25. Oh. At ato ni mama yung pun ko. Ay, papa na pun. Ngayon, ang nangyari, hindi niya tinanggap kasi siya ay nagpresenta ng ibang topic. At ang topic na pinisinta niya is patutunayan niya na ang Leviticus 11 is applicable sa mga Kristiyano. Oh. Pagkain na naman. Nakakasawang topic na puro pagkain, sabat, pagkain, sabat, pagkain. Yun ang alam nyo. Di ba mahilig kayo sa mga prophecy? Prophecy ito ang usapan natin. Hindi. Ayaw nila pag-usapan ng prophecy. Iwas sa prophecy. Ano pa naman yan? Ngayon, ano nangyari? Mangyayari yan sa
August, pero ang pre-debate conference mangyayari next week is either Wednesday or Thursday sa pagitan ni Russia TV. Yan. Na mangyayari ang mangyaring pre-debate conference. Gusto patunayan ng kalaban kong si Lucas Ceres ng Levitico 11 is applicable sa mga Kristiyano. Yan ang gusto niya tindigan. Okay. So, sabi ko sa kanya, pabibigyan muna kita para lang matuloy yung sa akin. Pabibigyan kita at pagkatapos ito sana ako naman ang pagbigyan mo. Patutunayan ko naman na isa lamang kahibangan ang interpretation ng SDA patungkol sa Daniel 7:23-25. At sana pumayag siya. At sa GC pala na kung saan ako pinasok ng mga SDA, sa SDA Faith Defender, sabi ko sa kanila, mag-dialogue ko sa live, sabi nila, dito ka lang sa GC, i-chat mo na lang. Chat mo na lang. Mga keyboard warrior kayo. Ang angas-angas nyo mag-chat, keyboard warrior lang pala kayo. Sabi dito ni Mark Leo Bootleg, Bro Jando, nay makigdebate nimo, kinsa man na. Kinsa man na, bro. Nay makigdebate na ako, kinsa man na. Ha? Kinsa man na. Ipaila, bro. O kinsa na, bro. Ha? Ipaila, bro, kung kinsa na. Salamat, bro JD, na ang mga CFD para mag-depend sa Katoliko, mga simbahan at sa mga laing sikta. More blessing, God bless. Oh, sige, sino may ikipagdebate na yan? Mark Leo Bootleg, paki-message na sa akin. Paki-comment lang kung sino yan may ikipagdebate na yan. Nasaan sa'yo mong may ikipagdebate sa akin? Sino yan? No. Ating may schedule yan. So, next week, meron akong pre-debate conference laban sa SDA. So, ating ituloy yung ating tinatalakay ngayong magang ito. 2-3, sabi ganito, ang araw ng Panginoon, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang uling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, yung kampo ng demonyo. So, lilitaw lang pala siya kapag nangyari na ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. Doon pa siya lilitaw. Kaso, nangyari na ba ang huling paghihimagsik? Hindi pa. Kung hindi pa, hindi wala pa yan. Ba't sinasabi ng SDA, Santo Papa daw? Kalokohan. Kalokohan. Oh, ayan, ating basahin sa ibang salin. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Sa madaling salita, hindi yan Santo Papa. Bakit? Kasi mangyayari pa ang huling paghihimagsik laban sa Diyos bago lumitaw yung kampo ng kadiliman na yan. Yan ito sinasabi ng mga Sabadista, Santo Papa daw yan. Napakalaking kalokohan ang mga pinagtuturo ng mga sabadingding na ito. Ha? Napakalaking kalokohan ng mga pinagtuturo ninyo. Oh. Tuloy natin. 4. Ang sabi sa 4. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatangal ang sarili bilang Diyos. Eto, gibang-giba ang kanilang reasoning dito. Bakit? Tingnan nyo ha. Isa-isay natin ha. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao. Tanong, yung mga Muslim, sumasamba yun kay Allah.
At para sa kanila, ang ala ay Diyos. Sinong Santo Papa ang mapapangalanan ninyo na kinalaban ang ala ng mga Muslim? Sino? Meron ba kayong may pakita sa aking pruweba? Ang sagot ay wala. Bakit? Ang mga Santo Papa namin nag-e-establish ng ng yung pagkikipag halubilo sa kanila. Anong tawag namin doon? Nakalimutan ko tawag namin doon. Nagkikipaghalubilo ang Santo Papa. Si Pope John Paul II nga na isang santo, hinalikan pa yung Quran bilang pagpakita ng kanilang paggalang sa relihiyon ng Islam. Pero ang sinutukoy ng alagad ng demonyo na ito is kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao. Walang Santo Papang kumalaban sa Diyos ng mga Muslim. Walang Santo Papang kumalaban sa Diyos ng Hinduismo. Walang Santo Papang kumalaban sa Diyos ng mga Budismo. Oh, eto, si Pilimon Riambunanza, kinikilalang Diyos ng kanyang mga nasasakupan. Sinong Santo Papang kumalaban kay Pilimon Riambunanza? Eto pa, si Paulino Ungkoy Agapay, kinikilalang Diyos ng mga piniling nasod na giluwas o gipasiguli. Ang tanong, sinong Santo Papang kumalaban kay Paulino Ungkoy Agapay? Ba wala? Wala. Oh. Sinong Santo Papa ang kumalaban kay Ruben Ecleo? Na kinikilalang Diyos ng kanyang nasasakupan sa Philippine Benevolent Missionary Association. Sino? Santo Papa ang kumalaban kay Ruben Ecleo Sr. Sino? Wala. Oh, dyan sa Plaza Independencia sa Cebu, may nagpapakilala dyan na Diyos daw siya. Tanong, sino Santo Papa ang kumalaban dyan? Wala. Eh ito sinasabi nila, Santo Papa na tinutukoy na ikalawang Tesalonica 2:1 hanggang 4, isang malaking kahibangan yan. Ha? Tuloy natin ha. Sabi, itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatangal ang sarili bilang Diyos. Tanong, sinong Santo Papa ang umupo sa loob ng templo ng Diyos? Sino? Sino? Sabi ni Roy Tundag, ang Vatican daw ang templo ng Diyos. Sabi ni Roy Tundag, ang Santo Papa ang tinutukoy dyan dahil siya lang ang nakaupo sa templo ng Diyos. Saan yon? Sa Vatican. Takaraman ka, Tundag. Ay, sa Vatican. Pasagan. Ating tanungin si ChatGPT. Okay? Ang templo ba ng Diyos na tinutukoy sa ikalawang Tesalonica 2:4 ay ang Vatican ba? Sa ating tingnan sagot niya nagbigay ng title description. Disclaimer. Hindi yan talaga ChatGPT minsan to ha. Ulitin ko tanong ko. Ang Vatican ba ang tinutukoy na templo ng Diyos sa ikalawang Tesalonica 2:4?
Ano ang sagot niya? Ang ganda-ganda. Pakinggan nyo ha. Babasahin ko ha. Ito. Ipakita sa inyo. Sa mga gusto makita sa aking babasahin sa ChatGPT, pwede kayong lipat sa live ko sa YouTube para makita nyo yung mga pinapakita ko rito. Okay, ito tayo kay ChatGPT. Ito yung pakita ko sa inyong sagot ni ChatGPT. Yan o. Ang Vatican ba ang tinutukoy na templo ng Diyos sa ikalawang Tesalonica 2:4? Ano ang sagot? Ito ang sagot, no? Magandang tanong yan at malinaw ang sagot ayon sa tamang konteksto ng ikalawang Tesalonica 2:4 na sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat at tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya ay nauupo sa templo ng Diyos na itinantan niyang kanyang sarili na gaya ng Diyos. Ano ibig sabihin ng templo ng Diyos sa konteksto? Sa New Testament, ang templo ng Diyos ay madalas gamitin sa espiritual na diwa. Ayon sa mga sulat ni Pablo, ang mga mananampalataya ay templo ng Diyos, unang Korinto 3:16-17. Ang iglesia ay bahay ng Diyos, unang Timoteo 3:15. Kaya ang templo sa ikalawang Tesalonica 2:4 ay mas tumutukoy sa espiritual na templo. Ang kumayanan ng mga mananampalataya, hindi isang pisikal na gusali tulad ng Vatican. Hindi pala Vatican. Ang Vatican ba ang tinutukoy? Sagot, hindi. Saan nakaupo ang Santo Papa ngayon? Sa Vatican. Sabi ni Roy Tundag, yan daw ang templo ng Diyos. Mga Katoliko, huwag kayong padadaya sa kanilang mga mapanlinlang na tanong. Gusto nilang sabihin ninyo na ang Vatican ang templo ng Diyos. At tapos, sinabi niyong, oo, yan ang templo ng Diyos. Totoo pala sinasabi sa ikalawang Tesalonica 2:4 na ang itong Antikristong ito ay uupo sa templo ng Diyos. Sino nakaupo sa Vatican? Yun ang kanilang agad na follow up. Hindi pala yun. Ha? Ang Vatican ba ang tinutukoy? Sagot, hindi. Walang banggit sa ikalawang Tesalonica 2 ng Vatican ang literal na templo. Ang tinatalakay, ang tinutukoy ni Pablo ay ang apostasiya, paghiwalay sa katotohanan ng taong suwail, Antichrist, na nauupo sa templo ng Diyos sa paraang ibinubunyi ang kanyang sarili sa gitna ng sambahan. Nangyari ito sa gitna mismo sa pamayanang Kristiyano sa espiritual na diwa. Ang templo sa ikalawang Tesalonica 2:4 ay hindi pisikal na gusali tulad ng Vatican. Ito ay ang espiritual na templo, ang pamayanang Kristiyano. Ang tinutukoy ang apostasiya at Antichrist sa gitna ng iglesia, hindi ang isang literal na estruktura sa Roma. Ngayon, pwede mo bang sabihin ng Santo Papa ang Antichrist? Hindi. Mali, palpak. Palpak. Ang sarap na nidugtong ko baka mapagalitan pa tayo pag dinugtong ko pa yun. Okay? So, yan ay isang patunay na yung ikalawang Tesalonica 2:1-4 hindi tumutukoy sa Santo Papa. Bakit? Darating lang yung Antikristong yan kapag nangyari na ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. At take note, hindi pa nangyayari ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. At dahil hindi pa nangyayari, hindi pa lumilitaw ang Antikristong yan. Kaya kapag sinabi ng mga sabadingding, na yan ay tumutukoy sa Santo Papa, nilalabag na naman nila ang Exodo 20:16. At dahil lalabag nila ang Exodo 20:16, anong sabi ni Santiago? Ang nakalabag sa isang kautusan, nakalabag lahat.
Straight to the point. Tanong, pag inakusahan ng Sabadista na Santo Papa daw yan, meron ba silang kautosang nagawa? Wala. Wala. Unang utos, ginawa. Ikalawang utos, ginawa. Ikatlong utos, ginawa. Ikaapat utos, ginawa. Ikalima, ginawa. Ikaanim, ginawa. Ikapito, ginawa. Ikawalo, nilabag. Boom! May natupad ba? Yung ikawalo, nilabag nila yung ikawalo? Yung una hanggang 7, hanggat maaari, kinakaya, matupad. Sa ikawalo, nilabag. Natupad ba lahat? Walang natupad. Yung pagbintangan lang ako lasenggo, ay yung taong yon nilabag lahat ng utos. Pagbintangan nyo pa ako. Sige, go. Pagbintangan nyo pa ako at patuloy yung nilalabag ang buong kautusan. Ano? May malakas pa ba ang loob na ako ay bintangan ng kung ano-anong kasinungalingan? Wala na. Takot sila. Okay? So, basta mo na ako comment saglit, ha? Comment natin dyan sa live, ha? Basahin ko muna saglit, ha? Sabi ni Gereha, wala sa Biblia na tinawag si Pedro ng kanyang mga tagasunod na papa. Sa bagong tipan, si Pedro tinawag na apostol, Simon Pedro, at minsan ay Pedro lamang. Ito ang ating sagot, Gereha. Hindi naman namin turo. Hindi namin turo na kaya siya ay Santo Papa kasi tinawag siyang Papa. Hindi yan ang turo namin eh. Yung pahayag mong yan, Stroman fallacy yan. Ano ba ang turo namin? Bakit si Apostol Pedro ang Papa? Kasi siya ang unang obispo sa Roma. Para magiba mo ang reasoning na yan, magbigay ka kung sino ang unang obispo sa Roma. Dapat, ang valid na reasoning ganito. Katoliko! Ba't kayo naniniwala na si Pedro ang unang Santo Papa? Sasagot ako. Ito ang sagot, sir. Kasi siya ang unang obispo sa Roma, sir. Dapat follow up dyan. Sabi mo, kaya siya ang unang Santo Papa dahil siya ang unang obispo sa Roma. Tanong, kung mabasa ko na mayroong unang obispo sa Roma na hindi si Pedro, hamili mong talo ka. Sasagot ako niyan. Sige, basahin mo. Sino ang unang obispo sa Roma? Period, ha? Wala yung karugtong na next to Peter, ha? Dapat, pangalan, he is the first Bishop of Rome. Walang karugtong na next to Peter. Kasi, kung may karugtong kasi na next to Peter, bagsak na naman. Peter pa rin nauna. Tatawa ako? Mga Sabadista, tumututol kayo ni San Pedro ang unang Santo Papa. Therefore, kung hindi siya ang unang Santo Papa ng Iglesia Katolika, sino? Nalala ko ano yan? Yung si Stroman fallacy? Si Stroman Alado? Sabi ni Stroman Alado, alam niyo mga kaibigan, ang tema niya, patutunayan niya na si Pedro ang unang obispo sa Roma. Hindi niya nilagay na si Pedro ang unang obispo sa Katoliko. Kasi pag sa Katoliko, talo na siya. Lalo kang kawawa doon. Pag yun ang tema ko, patutunayan ko na si Pedro ang unang obispo sa Iglesia Katolika sa Roma. Lalabanan mo, talo ka doon.
O, patutunayan ko, na San Pedro ang unang Santo Papa sa Iglesia Katolika, talo ka dun. Bakit? Kung lalabanan mo yan, maglabas ka ng listahan ng Pope namin na hindi San Pedro ang nauna. Oh. Ito ni Mama Ampun. Papa Nipon. Papa Nipon. Yun. Kaya, sa mga tumututol sa amin na San Pedro ang unang obispo ng iglesia sa Roma, ilabas nyo kung sinong nauna. Puro kayo tutol. Pag tinanong mo, kung hindi si Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma, sino? Objection, moderator. Negative ako eh. Negative ako. Hindi ko kung tungkol na magpatunay eh. Nag-iba ba yung tema ko? Hindi. Sabihin ko halimbawa, taong 2025, ang presidente ng Pilipinas ay si Rodrigo Roa Duterte. Sabi sa badingding, hindi ay, patakar ka da. Hindi. Kung hindi si Rodrigo Roa Duterte ang presidente sa Pilipinas noong 2025, sino? Sasagot sa badista, objection! Negative ako eh. Negative ako. Hindi ko ugali magpatunay, pasensya na kayo. Basta, hindi si Duterte. Alam nyo kung bakit? Wala naman sa Philippine history na siya presidente sa Pilipinas ngayon eh. Hindi yun ang panggiba. Ang panggiba dyan, ibigay mo ang tamang sagot, magigiba mo yun. Halimbawa sabihin ko, itong external ko na ito ay kulay dilaw. Sabihin mo, hindi. Kung hindi ito dilaw, ano ito? Sabihin mo, anong kulay? Ano, tanungin kayo. Kung hindi dilaw, itong external ko na ito, anong kulay ito? Sagot nga kayo. Halimbawa, kinlame ko, ng external ko na ito ay kulay dilaw. Sinong tumututol? Comment kayo. Sinong tutol? Na ito ay dilaw. Sino? Comment, dali. Basahin ko yung mga comment nyo. Sinong tutol na dilaw ito? Sinong tutol dilaw ito? Pag may tumutol dilaw ito, kung hindi ito dilaw, anong kulay ito? Wala nga sabihin nyo, objection moderator. Negative ako eh. Pasensya ka na, Jando Alabado. Negative ako rito eh. Pwede ba yan? Hindi. Ha? Pag sinabi mong mali, dapat alam mo ang tamang sagot. Kung hindi ito dilaw, anong kulay ito? Bigyan nyo ang tamang sagot. Kung hindi ito dilaw, anong kulay ito? Ibigay nyo ang tamang sagot. Doon nyo magigiba ang claim ko na dilaw ito. Pero, pula. Sabi ni Tata Diaz, pula. Pag pula, di mali ako na sinabi kong dilaw ito. Di ba? Mali ako na sinabi kong dilaw ito kasi sabi ni Tata Diaz, pula. Ay, sabihin ko ito ngayon. Si San Pedro, ang unang obispo ng iglesia sa Roma. Sabihin sa badingding, hindi. Kung hindi, sino? Objection moderator, negative ako. Pasensya ka na, hindi pwede yun kasi negative ako. Mga sa badingding talaga. Tutol ng tutol namang tamang sagot. Sana pag tumutol, sabi ni Soriano, pag sinabing mali, alam mo ang tamang sagot. Correct ba? Yung joke-joke doon sa radyo dati sa Osamis. 5 plus 7. Sabi naman ng isa, 10. Sabi niya, sabi niya, bakit tumatawa?
Kala ko kasi di mo alam eh. Paano ka tututol kung hindi mo alam ang tamang sagot? Ang ginagawa ng mga Seventh-day Adventist, tumututol, hindi alam ang tamang sagot. Actually, sinusubok ko na pagkakataon kay Strawman Alado. Sabi ko kay Strawman Alado, kung hindi si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma, sino? Anong sagot ni Alado? Hindi ako ang affirmative ngayon. No. Negative lang ako. Asang pikaside ani? Ariyo kanyo, pikaside nga naman. Anak man na siya, oh. Wait, ha? Punta ka, ha? Anak man na siya, oh. Okay, anak. Oh, anak. Tapos, ikas, anak. Tapos, lagay na to. Bali. Lang ha, ana. Sakto de, sakto. So, ito ay, ana. Oh, na. Then, lagay diri ang ulo ni Chase. Na. Oh. Pikaside ani. Sa itong pikaside ani, itong pikaside. Look for the other side of Chase body because you cannot build it without the other side of Chase body. Oh, other side of Chase body. Okay. So, try natin magbukas ng ating buksan yung GC dito. Baka sakali na may tatawag. Yeah. Pwede tumawag dito. Start video call. Ting. Uy, dami nila. Silgas. Tanggalan ko muna ito, ha. Hindi ako makatawag ng diretsahan dito eh. Wait lang. Hindi ako basta-basta maka-call dito kung hindi ko Gerson Ranyola, tanggalin ko muna ito, ha. Alan Gores, Danilo Dorado, Tormoito, Armstrong, Maui. Pwede na ako tumawag. Okay, go. Yan natin. Baka may pumato. Ay! Yan. Hello? 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 Merong... Saan ba si Charmaine? Nandiyan ba si Charmaine? Sana may SDA na magipagtalakayan dito about prophecy. Hello? Sinong SDA dito may magipagtalakayan about prophecy? Yung ating nasa dito is nasa Jollibee. Hello? Nasaan na yung mga natin, mga ka-group call natin diyan. Pasok na kayo. Nag-call na ako. Armstrong, pasok. Armstrong. Pasok na. Armstrong, pasok na. Charmaine, pasok na. Hoy, nag-call na rin ka. Sige. Pasok na kayo. Sino is dyan willing magipag topic about Daniel 7:23-25. Hello. Wala may SDA.
Seventh-day Adventist. Wala may SDA. Wala SDA. Wala SDA na pumasok. Calm down. Ayaw ko. Gusto na ko. Typing. Okay. Typing. Keyboard warrior lang pala ito. Nako. Keyboard warrior lang pala ito. Typing. Ala kayo kwenta. Typing. Typing lang kayo. Oh. Ala kwenta, typing lang eh. So, typing lang, mga Seventh-day Adventist, ewan ko na lang sa inyo. Typing lang yung kanilang kaya, wala tayong magagawa doon. Typing lang gusto nila eh. So, sabihin, pasok unta ko pero na naman ko sa labas. Oh, wala na. Tinatay ko na yung call. Tinatay ko na yung call. Dahil wala namang SDA ang pumasok. Walang SDA ang pumasok. Okay, so alas 11:13 na. Jando, wala pag yun di ay kaning tagam. Huway katagaman ang naa sa kamatuoran. Ang mitagam kanang dili ganahan sa live. Dili ganahan sa live. Huway katagaman ang naa sa kamatuoran. Ang mitagam kanang dili ganahan sa live. Tago man. Tago man. May kilala akong SDA. Di umiinom pero may tindang alak. Huwag ka munang sumulod bro. Tanungin mo muna kung ano ang topic bago mag-inusapay. Patutunayan ko. Saya mo ni sila. Pamatud-an nako nga imahinasyon lang sa SDA ang interpretation nila sa Daniel 7:23-25. Sig na mo ka na eh, musoko lang eh. Na mga SDA diri sa Adventist Faith Defender, mga talawan. Isa man ang kamaturan ng naan ninyo, halos dili mangani na mabasa sa Biblia inyong bakak ng kamaturan. Wala gani sa Biblia. Inyong interpretation sa Daniel 7:23-25. Wala, sige, panukol mo. Butbutin mo dyan do, so kulog typing, basig mo, believe pa ko nimo. Keyboard warrior. Keyboard warrior. Mga pipitsugin kayo. Mga keyboard warrior, pipitsugin ang mga keyboard warrior. Ako? Gawin yung keyboard warrior? Oh, si John Paul, ako dili, naghahanap ng lalaban sa kanya sa isang talakayan. Oh. Sinong lalaban sa talakayan? Ang topic is about sa baboy. Oh. Patutunayan ni Brother John Paul na ang mga Israelita lamang ang inutusan na huwag kumain ng baboy. Hindi kasama Kristiyano. Sino lalaban? Sino lalaban? Patutunayan niya na ang inutusan na huwag kumain ng karne ng baboy ay mga Israelita lamang.
Sino to, tol? Sinong lalaban? Sabi ni Jared Almasora, pa-shout out po. Uy, bro Jared, di pala kita na-chat, ano? Ito bro Jared, ito yung mga topic na magandang ilaban mo kay Dan Maasin. Yung may kinalaman sa, sa prophecy. Patutunayan mo. Unang topic ha, Brother Jared. Patutunayan mo na isa lamang kahibangan ang interpretation ng SDA sa ikalawang Tesalonica 2:1 hanggang 4 ayon sa Biblia at referensya. Yan bro. Yan mo yan kay Dan Masin. Una, patutunayan mo na isa lamang kahibangan ng interpretasyon ng SDA sa ikalawang Tesalonica 2:1 hanggang 4. Yan. Ikalawang topic, patutunayan mo na isa lamang kahibangan ng interpretation ng SDA sa Daniel 7:23-25. Ayon sa Biblia at mga referensya. Pangatlong topic, patutunayan mo na isa lamang kahibangan ang aral ng SDA patungkol sa investigative judgment. Yan, tuturuan kita bro. Yan tatlo na yan, mga topic na yan. Ang topic na yan patutunayan, patutunayan mo na isa lamang kahibangan ang interpretation ng SDA sa ikalawang Tesalonica 2:1 hanggang 4 ayon sa Biblia at mga referensya. Pangalawa, isa lamang kahibangan ng interpretation ng SDA sa Daniel 7:23-25 ayon sa Biblia at mga referensya. Pangatlo, patutunayan mo na isa lamang kahibangan ang aral ng SDA patungkol sa hukom investigatiba. Yan. Yang tatlong topic na yan ang ilaban mo sa mga SDA. Sinisiguro ko walang lalaban sa'yo. Isiguro ko yan. Basta yan ang topic, walang lalaban sa'yo. Kasi ang kanilang gustong topic, Sabat, pagkain, kautusan, pagkain, Sabat, kautusan, Sabat, pagkain. Doon lang sila umiikot. Pag tinapik ng prophecy, nako, bahagang buntot nila. Yan bro Jared. Yan ang mga topic na magandang ilaban sa mga SDA. Yung about sa kanilang mga prophecy at interpretation. Tinitiyak ko sa inyo, giba lahat ng mga yan. Iba lahat ng mga yan. So, walang kakasa dyan. Okay, so dahil alas 11:20 na, wala naman tumawag na Sabadista, no? Larry Silva kaya? Ito, panitiya sa akin to Larry Silva kaso, yung tagam na. Shout out bro from Winston Ray Yunzal. Okay, shout out bro. Straight to the point. Alas 11:20 na. Wala namang naglakas ng loob. So, relax na tayo. Wala tinawagan ko sa GC, wala baka may ibang GC dito. Baka may ibang naka-open ng GC dito, no? Okay, atin silipin ng ibang GC. Baka naka-open sila. Ego sa Tagna. Alan Gores, view profile. Reply bro.
So, ano si Alan Gorsby? Oh. Nag-chat ko nimo, reply ah. Naka-SB ka, manawag ko diri no? Atong tawagan si Kwan ra, si Alan ra kung tawagan, Alan. So, i-move na natin yung iba. Si Alan ang tatawagan ko. Si Alan. Si Alan ang tatawagan ko. Isasagot pa ito. Okay. Si Alan lang ang tatawagan ko. Okay, tinatin ko sasagot ba ito. Okay. Call. Sasagot pa si Alan. Danilo. Danilo? Si Alan tinawagan ko, ba't Danilo to nandito? si Alan tinawagan ko, si Danilo pumasok. Ano naman to? Asan si Alan? Si Alan. Alan! Tawagan si Alan ha. Alan, pasok! Alan, pasok! Oh. Kasi pasabot sa pipitsogin bro. Unlock og live talakayan. Unya lagi gabi ipag-call kay aning nga mga oras na ay talakayan. Unya Tagalog pa jud kasukol ka. Mas maayo karon kay okay ra magbisaya. Si Alan tawagan na mamusulod. Ini si ano kay ano si Alan? Si Alan ta to? Si Alan si Alan? Dili bro. Ay, sabi ko si Alan. Isa Sinangguti ni bro. Katoliko ka bro? Sa una. Sa una? Kung saan ka karon de bro? Oh. SDN ako karon. Nag-SDA de ka? Kung saan may nakapakonvert mo sa is... Nagbaylo. Ha? Murag nagbaylo ta bro. Oh, nagbaylo kita bro. Ang hinungdan nagkatoliko. Hinungdan nagkatoliko ko bro kay ang founder. Imo bro, sa rason nag-SDA ka bro. Ha? Akong rason nagkatoliko ko tungod sa founder. Ikaw bro, sa imong rason nag-SDA ka bro. Mo ba? Oh. Sa imong rason nag-SDA ka bro. Nagkatoliko ka. Tungod sa founder. Ha? Nagkatoliko ko tungod sa founder. Sa inyo, imo bro. Kung sa imong rason nag-SDA ka bro. Unsa tuig ako na? Di, unsay rason nimo nag-SDA ka? Kaya nga ako rason tungod man sa founder. Imo, unsay imong rason bro, nag-SDA ka? Ang akong rason dili tungod sa founder, tungod sa kamatuoran akong nadawat ni Kristo. So sa ato pa ang kamatuoran ni nga may tungod ni Kristo naa sa SDA. Oh, kay naaman sa huwag katong size. Ako ang dala ng kamatuoran. Sa ato pa no, dili sa Mrs. White among gisunod. Sa ato pa bro, ang kamatuoran nga gihatag ni Kristo siyang iglesia ni balhin sa SDA nga na. Wala yung balhin bro. Oh, di kay ako ni baluan. Ako ni baluan si Kristo nagtugod sa iglesia.
Unya ang kamatuoran Oo. iyang gihatag diya mo naging bitaw sa 1 Timoteo 3:15 ngang iglesyang haligi Oo. sukaranan sa kamatuoran. Pero ingong ka Mm. ang kamatuoran na sa SDA. Sa to pa nawala Na, sa iglesia kinibalin sa SDA. wala pa ko mahuman. Bro, wala pa ko mahuman po, bro. Aw, bari ka na human di ay. Makinatawan na. Ha? Mahimo, mahimuot ko sa imong live, bro, ba? Kay kada bitang mga tawa ni mo nga mga kikir, makamuot ko po. Ako Oh, na ko. mo lagi na lagi. Makawala. Okay. Makapugog sa edad, bro, ba? Ato sa bot ba nimo ipasabot ba bro nga kanang iglesia nga gitukod. Ako tiwason, bro, ha? Sige, sige, sige. Ningon man ka nga, imbalhin ka sa Katoliko tungod sa founder kay kanang ang founder lagi dili si Kristo. Sige, ako ingon. po, tanap ko na to, unsay akong founder. Sa dili si Kristo. Ang kamatuoran ba nga akong gisunod ba mao si Kristo mo nang Juan 14 bersikulo 6. Ah, Na si dili, Kristo bro. ang akong gisunod. Bro, sayop man na bro. Unya, Sayop man na bro kay ang imo na yung ang imo na yung pangutana so ang kamatuoran mibalhin ba sa SDA? Oo, Di ba mo na? okay. Tama. Okay, ang ako nabaluan sa Biblia ang kamatuoran naa sa iglesia ngayang gitukod. Oh. Dili man na mong SDA Ang bro. imong pangutana, ang imong pangutana ganina kay nibalhin sa SDA. Okay, dili man na mong Wala, bro. Tama, dili man gud na mong SDA man gud bro. Kanang iglesia ang giingon sa Mao mo Biblia nga nadi ang kamatuoran, haligisukan sa kamatuoran, di mo gud na mong ang SDA. Unya minga karon na sa SDA sa ato pa nahawa sa iglesia ang gitukod niya kay nabalhin sa SDA. Imo man ang akusasyon ganina. Dili na ako imo man ka nga. Kung yan, nangutana ko ni mo gali. Ay, nangutana ko ni mo gali, buot ba ni mong ipasabot ang kamatuoran nga nasa yang iglesia ni balhin sa SDA? Nibalhin. Ato ba? Okay. Ato bag, bro. Ato bag, mauneng. Man. Wala ni balhin. Oy, anong ni balhin man? Oh, Ang gisunod nga doktrina sa SDA, mo lang kang Kristo. bro, kung, Kay si Kristo man ang kamatuoran. So, ubon sa doktrina nga iyahan ni Kristo, mo na gisunod sa SDA. Wala ni balhin. sige, sige, Kailangan sige, mo ng sige, pulong sige. ni balhin. Sige, sige. Matod ni mo Kaya ang pulong doktrina ni ni Kristo. Ano to ni mo ang doktrina ni Kristo mao ang gisunod sa SDA. Sige. Naaman sa inyong lagda, bro. Naaman sa inyong lagda. Nga sa tuig 1844, si Kristo misulod sa langit ng sanktuaryo para maghinlo. Pangutana, asa man sa Biblia gitudlo ni Kristo nga sa 1844 mosulod siya sa langit ng sanktuaryo para maghinlo. Asa mabasa sa Biblia? O asa sa Biblia kabasa kay inyo man ang doktrina, naman sa inyo ang lagda. Asa sa Biblia mabasa nga nanudlo si Kristo nga sa tuig 1844 musulod siya sa langit ng sanktuaryo para maghinlo. Naman kong lagda diri, bro. O sige, pangita sa lagda, bro. Lagi, wala. Galing ko kabantay diha sa among lagda. Gani atin diha ang... Wala sa inyong lagda, bro. kanang sanktuaryo, bro. Sa tanawon sa nako. Sa ko. Ano ko kung kano ko, ha? Kung kopya, ha? Wala sa ilang lagda. Puno. Tuloy yun. Ingon ka, wala sa inyong lagda. So, akong lilion dire. Sa akong mga file. Lang, ha? Kaman ka, sure ka nga wala sa inyong lagda na, bro? Ha? Sure ka nga wala na sa inyong lagda, bro? Tanawon sa nako sa lagda, bro. Kay lisod magkayo og magbuot-buot ko kanang itin sanctuary. So, wala na sa inyong lagda, bro. Yung mo i-confirm na wala na sa inyong lagda. Nawa na po na kung panawat. Ano po kung Xerox na po dire, oh. Nawat, ano po kung Xerox. Pwede na po nagpa-Xerox ako nga wala giuli. Nawala akong kopya.
Wala imong kopya, bro. Wala akong kopya. Nanap ko'y nagpasirok sa kuha nga wala gyud nanap ko'y. Wato la to, makitaan to, bro. Imong Dili kopya. tanawa dia bro. Ang topic is about sa hukom investigatiba. Akong Ang topic bro ako is basahon. about sa hukom investigatiba. Investigative judgment dili di ay kuha dili di sanctuary. Sa hukom investigatiba nga topic mo siguro na siya. Then nana sa Oh, sa sa tupad na, dili, nana siya dili sa siya. nana siya Ang sa nakabutang page sa sa lagda, right. bro. Lagi. Niya diri sa lagda, hukom investigatiba. O tanawa daw sa right Wala diri ang sa right gitawag part. nimo Sa sanctuary. sa tuig 1844 si Kristo misulod sa langit ng sanktuaryo. Ang tama ni mga magpasirok sa kuha manggod kay mabakantihan gini siya gali buti pa sapot na isirox nga wala giuli. Ang mayo ana bro, imo ra ilista kisay manghuwang mahurot nang imong files diha. Maurot gina kung fast kadugayan na niya kay di man sila kabulong muli. Ano oh? Mahurot na kay dili man nimo ilista og kinsay kinsay manghulam. Kadugayan mahulog na lang ko ni maghinakop kog na magpasirox. Wait lang bro, ako sa bitaw diri uban diri ha. Sige, tanawa bro. Ubalik na ko bro ha. Na, wala ko nakitaan bro eh. Muna ko nakitaan tong kuan. Istingan ka na ko sa kong mga files dire, wait lang. Ano ko dire ha? Mobalik na ko bro ha. Kadjut lang kay napay kuan. Asa nga ako nabot? Ano eh? Lang, singkit ano ko dire. Nay nagpasilok sa ko ato nga gidala nga akong kuan. Wala giuli. Si man bro kay mahurot ang imong files. Nagkaano-ano man to siya kaurot bitaw? Mobalik na ko. Dala dayo. Ito, kuan ni siya abot ni sa 2,300 days.
About din sa 2,300 days. Nawala. Nikita na ko ang ako ang napicturean ako siya. Pero nawala naman, lakaw naman. Ang dali-dali magsibat. Darao. Ingon diri ang mga saserdote nag-alagad alang sa pagpasiguli sa makasasala pinaagi sa pagdala sa dugo ngadto sa balaang dapit makausa sa katuig ang saserdote moadto sa labing balaang nga dapit kining adlaw mao ang usa ka solemning adlaw alang sa Israel kay nagkahulugan nga katapusang paglinis sa mga nagtigom nga sala sa tuig sa pagdala kanila ngadto sa walay katapusan sa ulos kanding. Walay katapusan sa ulo sa kanding. Maingon nga dunay adlaw sa paghukom sa yutan-ong sanktuaryo, aduna usab ing panahon sa paghukom sa langit nun. Sa tuig 1844 si Jesus misulod sa labing balaang nga dapit sa paghinlo sa langit ng santuaryo. Mo na akong giingon. Onya, asa naman to sila? Wa mo si Alan. Hasta po to nagtubag sa kuwan, wala po. Ako pa nimo dyan do, mamaligya ka o bibingka sa merkado. Kaysa magsigi ka og wali, anang dili mabasa sa Biblia. May impierno na nimo. Wala gani sa Biblia, inyong panudlo, inyong Biblia, inyong panudlo nga hukom investigatiba. Be. Mabasa ba de sa Biblia? Mabasa ba sa Biblia ang hukom investigatiba? Asa nga bersikulo? Asa nga bersikulo? Di sila kahatag Ha? Diapers? Uy, magboy mo diapers day karon no? Sige. Ang title ba ang about ni mo gipasabot dyan do? Kanang inyong panudlo. Nanudlo man mo hukom investigatiba. Nanudlo man mo hukom investigatiba. Asa mana sa Biblia mabasa. Asa sa Biblia mabasa. Ingon mo gud siya nga na ato panudlo wala daw basa sa Biblia. Inyong panudlo dili mabasa sa Biblia. Ang kaninyo habe. Asa man mabasa sa Biblia hukom investigatiba. Asa nga verse bro? Yeah. Asa nga verse? Diba abot yung papasabot? Wakoy labot kung unsa na para sa inyo ha. Kung unsa na nga doktrina sa inyo ha. Sa inyo ha. Asa mana sa Biblia mabasa. Ano basa? Ako siya title. Abot ka uro yung title. Mag-title nga di man title itong gisgutan dire. Asa kuno na. Asa mabasa ng hukom investigatiba? Oy, hukom investigatiba, asa mabasa? Ungot na si Alan no, buritoy kayo. Ingon si, kung naay verse mabasa nga nay hukom, tuohan nimo. Hukom investigatiba. Hukom investigatiba. Hukom investigatiba. Kana ba inyong panudlo nga sa 1844 si Kristo misulod sa langit ng sanktuaryo aron manghinlo. Sanktuaryo
aron manghinlo. Asa man na sa Biblia mabasa. Oh. Panabay niyo panudlo. Oh, may title. Abot man kag title. Abot man kag title. Nagdoktrina mog title? Nagdoktrina mog title? Oh, yamukat na siya. Kani siya. Eto ha. Pilit niya akong dinadaan, nililipat niya ako. Para ba siyang gumagawa ng paraan para malipat sa iba yung issue? Ha? Malipat sa iba yung issue. Ha? Gusto niyang maging easy sa kanya ang kanyang pagpatunay. Hindi ko payag niya kasi ganyan kayo kung umatake sa amin, di ba? Dapat, kung biblical, mabasa sa Biblia kung kamaturan. Dapat mabasa sa Biblia kung totoo. Pagkain sila magturo, ngayon, binabalik na sa kanya yung style niya. Sabi niya, ano ba yung title ba? Title? Title. Nagdoktrina mong title? Ha? Nagdoktrina mong title? Dili manggod ka kasabot ana dyan do, kay imo man supako mo ang niyo ka kasabot, asa lagi na mabasa. Kay ingon man ka, among doktrina bakak, kay dili mabasa sa Biblia. So asa man sad na mabasa inyong doktrina nga hukom investigatiba. Oh. Oh, yan. Oh, yan. Yamukat na siya. Yamukat na siya. Paingon-ingon bagit siya. Sabi pa niya, yun yung doktrina baka kay walay mabasa sa Biblia. O ka na, asa basa sa Biblia be? Hukom investigatiba. Sige. Oh, asa lagi na mabasa kay ingon man ka ang doktrina baka kay dili mabasa sa Biblia. So asa man sad mabasa sa inyong doktrina nga hukom investigatiba. Kaya mukat na sila. Oh. Asa mabasa? Wala, niungot na sila. Kung naay verse basa nga nay hukom tuuhan na ninyo. Dili hukom ang akong pangutana, tanawa ra gud ha. Dili hukom akong pangutana. Na ay sumpay investigatiba. Investigativa. Dili hukom akong pangutana na ay sumpay investigatiba. Kumplituha. Kumplituha. Asa mabasa sa Biblia ang hukom investigativa. Yang putlong abantay mo? Yang putlon? Yang putlon, no? Kung mabasa ang hukom. Nakasabot ka ba dyan do sa investigatiba o wala nimo masabte? Asa lagi na mabasa sa Biblia. Kay ingon man ka, og dili mabasa, og dili mabasa sa Biblia, bakak na nga doktrina. Na nga doktrina. So asa man na mabasa sa Biblia ang hukom investigativa. Tinawo, muna nakapatian ng kibudwaryo kay visit kayo kay kuan kanang magsibutag. Imbis nga hilom mo kay gira. Huwag maniglayo. O asa lagi na mabasa sa Biblia kay ingon man ka og dili mabasa. Nakasabot ka ba dyan do? Tubag na lang! Asa sa Biblia mabasa ang hukom investigatiba.
Makita ra ba sa live imong mga reply? Kita ra ba sa live imong mga reply? Kung di mo kita sa Facebook, naa sa YouTube. Nakasabot ka ba dyan doon sa minib sa tigatiba? Wala nang masabte. Wako nangutana kung unsay kahulugan. Kung unsay kahulugan. Akong pangutana, asa sa Biblia mabasa? Biblia mabasa ang hukom investigativa. Iya kung ano. Nakasabot na strawman fallacy. Strawman fallacy. Strawman fallacy. Mo na. Strawman fallacy. Mo naka problema dire. Lisod sige tuplo keyboard. Mo gay nangali mga pipitsugin ni mga keyboard warrioran eh. Mga pipitsugin dili ko na eh. Imbis nga masulti ni mo direkta, di ni mo masulti kay mapugnan ka kinahanglan ba kang mo type. Kana. Nahalang ba kang mag-type? Ano problema ni mga sabadingdingan ni? O tanawa? Ang lakas ng loob sabihin, Katolikoy yung doktrina bakak, kay dili mabasa sa Biblia. Nga pangita na to kasabasa ng hukom investigatiba, nakasabot ka? O sige, pasabot ni mo ang title. Wala nakasabot sa dili imo nasabtan tubag. Ingon ka og dili mabasa sa Biblia bakak asa mana mabasa sa Biblia ang hukom investigativa. Kung di nyo makita ang iyahang chat, nasa YouTube channel nako. Sa YouTube channel, makita nyo yung mga chat namin. Oh. Likay-likay siya. Wala ka nakasabot sa investigatiba o imo nasabtan, tubag. Asa nag-agi ang fallacy, ana? Strawman fallacy. Mga pipitsugin mo tanan. Mga pipitsugin mo tanan. Una. Mauna. Kung dili daw mabasa sa Biblia, bakak na. Unya sila otropod. Wala problema ni mga keyboard warrior, mga pipitsugin kayo mo mga keyboard warrior mo. Pipitsugin. Mga pipitsugin. Ha? Ikaw pipitsugin. Tawagan tani be. Chat, wala kay lugar? Wala kay lugar? Ha? Og manawag ta, walay lugar. Unya og chat, mulugar. Mga talawan. Ha? Og manawag ta, walay lugar. Unya og mo chat, mulugar. Mga talawan. Talawan ni mga tawhanan eh. Ha? Ako tawagan balik be. Tawagan si Alan be. Ikaw ba? Talawan kang bayuta ka ba? Ha? Tawagan ko si Alan ha? Tawagan si Alan be. Bayuta ka ba? Ha? Bayot kay ka? Tawagan ni be. Yung bayuta ni. Tawagan ni bayuta ni be.
Ikaw, ha? Oh, wagan na yung bayutan ni Be. Wagan na yung mga bayutan ni Be. Why nito bag? Why nito bag, mga bayot? Mga talawan. Di manubag. Moni Adventist Faith Defenders? Moni Adventist Faith Defenders? Ha? Moni mga Adventist Faith Defenders? Usa gubat pa ni gisulong na ko sila. Usa sila kakampo niya, ako usa ra katawo, hadlok tanan. Kamo ni mga tawhanan ni mga talawan. Oy mga faith defenders, Adventist faith defenders, panukol pod mo oy. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.